the name of the Lord Jesus Christ, and the Lord Christ, amen. Praise God sa tanghali ito. Praise God. Tayo po ay dami po ng mga prayer po sa Panginoon. Request. Ang announcement po ay asking po ng mga nanay ngayong araw. Praise God. Hallelujah. At may request. Jamaica Ramos and healing. Praise God. Ganun din kay Sister Tricia. Bukas at siguro naroon po sa Thailand na hindi po siya na prayer. Praise God. Na protection ng Panginoon. Is there any prayer request? Praise God. Praise God. Hallelujah. So, Sister Tricia siguro. Hallelujah. Amen. Glory to God. At puri ng Panginoon. At tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama at mga Panginoon sa lahat. Din po may mga prayer request dito. Sister Tricia, Panginoon Lord. Hallelujah. Siguro naroon po Panginoon Lord sa Thailand. Siya po Panginoon gawin pagbabayan mo. Ganoon din po Panginoon Lord ang iyong hallelujah. Praise God, Holy Spirit, all the Virgin Angel will protect here by in the name of Jesus. Ganoon din po, Panginoon, kay Jamaica Ramos, nasakit ka po, Panginoon, Lord, ang iyong mapagpalang kamay, makakamihang kamay, hallelujah, iwan mo sa kanya, Panginoon. Lord, the Holy One of Israel, the need about things concerning your Son, concerning the healing, Lord, the hands of your ask permission to, hallelujah, to take over and give healing upon her body. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Hallelujah. We declare your healing upon her body right now in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Ganun rin po ang kalakasan ng mga nanay. Prayer fasting ngayon, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Bless your words, Panginoon, as we, hallelujah, continue, Panginoon. As we, hallelujah, listen and praise God. Praise your words, Panginoon. You are the one. Praise God to take over and explain the words of Panginoon with the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord. Let your Son, Lord, dwell upon this place in Jesus' name. Let the Holy Spirit give peace and happiness and joy. Hallelujah. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa mga presensya po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa galingan ng himala. Salamat po, Panginoon, sa provision guidance of Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin yung pangalan. In Jesus' name, in Jesus' name. Purihin niya, Panginoon. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. May be seated. Mag-operate tayo po mga minamahal sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At ang kagandahan at kabutihan ng Panginoon ay nandiyan hindi po masukat ang kabutihan ng kagandahan ng loob. For God is an infinite God. God is a sustaining God. God is a supplier. God is a healer. God is a physician. God is everywhere. Hallelujah. If we call upon the name of the Lord, He is there to help us. Amen and amen and amen. Hallelujah. Lord to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Our topic today is image and likeness of God. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi po sa kanyang mga salita sa Genesis chapter 1 ay verse 26. It says, praise God. And God said, let us make man in our image. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Hindi sa mga wangis, kanyang wangis. In His image, after our own likeness. Pagkatapos sa kanyang kalikasan, tayo'y kalikasan, at ang kalikasan ng Diyos yung kailangan natin. Praise God, mga katamo. And let them have dominion over the fish of the sea. Ang Panginoon Diyos ay nagbigay ng kapamalaan sa atin sa mga nilalang sa dagat, walang iba ay ang mga isda. And over the fowl of the air, kahit ang mga
nilang sa hipakawid, walang ibang mga ibon o anumang nilang sa kalawakan. And over the cattle, kahit ang mga hayop, binigyan tayo ng Panginoon ng kapamalaan. And over all the earth, ang lahat ng mga nasa lupa na ito, over every creeping things that creepeth upon the earth, ang lahat ng mga gumagalaw, lahat ng gumagapang, lahat ang rito po sa lupa, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng dominion, kapamalaan, kapangyarihan. Amen. Lord, bless your word, Panginoon, as we have read, Panginoon, and everyone, Panginoon, listen your word, Panginoon, Lord, makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you for your words, thank you for Lord, hallelujah. For the dominion, thank you, what we are being image of your likeness, Panginoon, maging larawan, Panginoon, at magiging agaya sa iyo po, Panginoon, at ikaw ay nagbigay ng kapamalaan sa bawat isa. At ito'y, Panginoon, Lord, hallelujah, ipagkaloob mo, Panginoon, sa sinumang, Panginoon, Lord, na nagbalik ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, amen and amen. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, si God, alisin mo ang life sa in Jesus' name. Let me si God, Lord, dwell on this place. Fill everyone with the Holy Spirit in Jesus' name. By the fire of the Holy Ghost, amen and amen. Okay, ang image ng Panginoon ay tayo po ang larawan ng ating Panginoon na hindi ko nakita. For God is invisible God, but God give us a dominion. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pamahalaan na tayo ang kanyang wangis, larawan, at maging gagayan na tayo. Ibig sabihin, wala tayong ibang kagayahin, wala tayong ibang katularan, at sundin ang ating Panginoon. Kaya, ang kahulugan po ng image in the Hebrew word in Silim, meaning the likeness, katulad sa kanya, resemblance, tayo ay anyo niya, to shade, ang liling pantong, ang kanyang larawan o ang kanyang palikasan o ang kanyang praise God, anino o sabi diyan naman ang multo. Ang Diyos ay hindi naman multo, hindi siya po ang espiritu. Ang ating pong illusion, ang ating mga guni-guni, yan po ang representative figure, especially an idol image. Ang representative sa larawan o sinapapakita na ang mga idol o image larawan, ang sabi niya, vain view o ay nagiging walang saysay na mga pagtingin. So ang Diyos ay hindi po lalagyan po ng larawan dahil ay magiging walang saysay dahil ang Diyos ay spirit. So, kung siya spirit, bakit siya may larawan? Sa Greek word ay ang image ay icon, meanings God has a material image. Ang Diyos ay meron siyang material o bagay na larawan. In His likeness, sa kanyang katulad, tayo pa ay katulad ng Diyos. Hindi tayo hayop, hindi tayo aso, hindi tayo unggoy. Hindi tayo ay hayop. Kaya kung minsan, ang mga magulang pag nagagalit sa kanyang mga anak, ay hayop pa. Ay, hindi naman tayo hayop, tayo ay larawan ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Amen. So, in this statue, sa kanyang pagkalarawan o statue, ang profile niya, kalagayan na representation ay an image of the heavenly things. Ang larawan ng makalangit na bagay.
So use of the moral likeness of renewment to God. So, ang ating kabutihan na kalikasan dapat ay ma-renew ng tao mula sa Diyos. Kasi ang tao ay nagiging masama, nagiging makasalanan dahil nilabag ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya, ang wangis o kalagayan, kalikasan ay kailangan ma-renew ng tao sa Diyos dahil ang tao ay nagkakasala. Kaya, the true Christian are transformed. Ang tunay at totoo na Kristiyano ay mayroon ng transform. Ibig sabihin, nagbagong anyo ka. Nagbago ka ng kinaiyak, kalagayan, kalikasan. Magbago ka na ng pag-uugali. So, in the likeness not only to the heavenly body, sa kanyang kalikasan, hindi lamang na magbago ka ng kalikasan na sa makalangit na katawan, kundi ba also the most holy, blessed state of mind. So, mayroong pagbabago ang ating kabanalan na pinagpala ang estado ng ating kaisipan. Tinalakay natin last week ang kapangyarihan ng kaisipan. Kaya tinatalakay natin ngayon ang larawan at ang katulad mula sa Diyos. So, ang hangad po ng ating Panginoon maging katulad tayo sa Kanya dahil tayo larawan niya at ang estado natin na kaisipan ay magiging blessed, magiging pagpapala kung ito ay nagpakabatuin o nagpakabanal. So, ang sabi dyan, which Christ possess. Kung nakaroon ni Kristo sa kanyang pagkatao, ang kalikasan ng Diyos, ilubad niya ito, tinanong niya ang pagkatao, ngunit ay in-apply po sa atin. Ang sabi niya, apply to man on account of his power of command. So, ang tao mayroong account o mga kalikasan na kailangan natin ang kapangyarihan ito dapat nating uutusan. So, ang kapangyarihan na sa atin ay ma-renew at ang kapangyarihan ay kailangan iutos. So, ang pag-utos o command o declare o decree, yan po ang kailangan natin para ay maging katulad tayo ng Diyos. Kung ang Diyos ay nilalang niya sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. So, ang ating mga pagsalita ay mahalaga po. Ang sabi ba, to Christ an account of His divine nature, absolute moral excellence. Kay Kristong kalagayan o account o kanyang pagkatulad at kailangan natin matanggap na ang kanyang divine nature, ang kanyang makalangit na kalikasan. Absolute, totoo at tunay, kailangan natin matanggap ang makalangit na kalikasan. Walang iba ang moral excellent, yung mabuting kahusayan. Hindi tayo maging masama, kundi mahusay ka. Tanggapin natin ang kahusayan, ang kabutihan, paging excellent, maging divine nature sa Panginoon. May balik ito, hindi tayo maging masama, hindi tayo maswail, hindi tayo magiging mapariwara, kundi maging mapabuti o maging maayos ang ating buhay po sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya, ang bawat isa na lumalapit sa Panginoon ay kailangan ma-restore ang ating pong kalagayan. Dahil nilalang ng Diyos ang mga kaayusan ay para po sa atin at tawang ito ay mabuti. Kaya nilalang ng ating Panginoon ay sabi niya, it was good. Ito ay mabuti lahat. Hindi naging masama. Ito ay ginawa niya ang lahat ay mabuti.
Kaya tayo na kailangan maging mabuti po ang ating kalagayan. Maging mabuti ang iyong mga anak, maging mabuti ang ating pamilya, maging mabuti ang ating kalagayan, ang ating trabaho, ang ating buhay. Kaya yan po ang gusto ko ng ating Panginoon. At tayo ay larawan niya ng ating Panginoon. Kung tayo ay larawan ng Panginoon, ibig sabihin ang Diyos ay nilarawan. Kung ibig sabihin ng Diyos ay nilarawan, siya ay ibig sabihin tao. Ang Diyos ay hindi tao. Hello? God is not a man. At sabi niya, sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie. Ang Diyos ay hindi tao na siya ay magsisinungaling. Kung tayo sinungaling, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya, may kailangan na palagay natin sa isipan na ang Diyos ay hindi tao, hindi siya sinungaling, siya ay Diyos na hindi po tao at siya ay may larawan. At ang larawan niya ay tayo po ang larawan ng ating Panginoon. Ngayon po ay ating Panginoon. Hallelujah. Kung tayo larawan ng ating Panginoon, ibig sabihin mabuti po tayo. Kasi kung naging masama tayo, ibig sabihin ng Diyos ay masama. Hello? If you admit that you are the image of God, means to say you are good. You are excellent. You have a power. Mayroon tayo excellent ay may kapangyarihan po tayo to be exercise. Isa ayos, isa gawa. Kaya, ang kapangyarihan na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating alarawan na ito, ang Diyos ay malarawan, pero hindi siya ay tao na lagyan natin ng larawan. Ang ibig sabihin ng larawan, God has an image spiritually. For God is not a human being. Hello? Ang Diyos ay hindi tao, ang Diyos ay hindi po may larawan na bilang tao o wangis ng tao. Siya ay may kalikasan ng larawan. Ang ibig sabihin ng image of God ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang karakter na pagka-Diyos na ibig sabihin ang karakter ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos. Kapatid, kaya na kailangan matanggap natin. Kaya kung iyakalog ng Panginoon ang bunga ng Espiritu, what is the fruit of the Spirit? In Galatians chapter 5 verse 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. It is the spiritual image of God na kailangan natin maisagawa, na kailangan namin sa buhay, ang kalikasan ng Espiritu. It is the fruit of the Spirit. It is the image of the Spirit. Hello? Kaya kapag hindi na nanalay tayo sa ating pagkatao ang bunga ng Espiritu ng Panginoon, we are not now in the image of God. Kapag hindi manalay tayo, hindi mag-implement, hindi ko nakikita sa ang bunga ng Espiritu sa atin, you are not now in the image of God, you are the image of the evil. So, anong image ng evil? Walang iba si Satan. Siya po ay hambugero o mayabang. Kaya nga, nabagsak si Satan mula sa langit in Isaiah 14 verse 12, Thou art fallen from heaven, O Lucifer. Thou art the morning star. Siya ang mag-ala sa umaga dahil siya'y sinira niya ang syudad ng Diyos na binagsak siya ng Panginoon dito sa lupa hanggang po sa katapusan sa dagat-dagat ang apoy.
in Revelation chapter 20 verse 10. Kaya, kinakailangan natin, maunawaan natin ang image natin ay ma-restore. Ang image ng Panginoon, hindi ang image sa Satan. Kaya kapag maging mayabang ka, naging masama kayo or the image of God or the image of Satan. Hello? Kaya, nasa atin po ang pagtatanggap, nasa atin po pag-implement kung anong oring image ka, anong oring kalikasan ka, kung anong oring larawan ka sa buhay mo. Ngunit ginawa ng Diyos ang lahat ay mabuti. And sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He had made everything beautiful in His time. Nilalang ng Panginoon ang lahat ng mga bagay ay mabuti. Palapakan natin ng Panginoon. He made beautiful in His time, sa kanyang panahon. And also, He had set the world in their heart. Nilagay ng Panginoon sa kanyang puso ang mundo so that no man can find out the work of that God made it from the beginning to the end. At walang taong naghahanap sa gawa ng Diyos ng may lalang may gawa mula sa pasimula hanggang sa katapusan. So, hahanapin natin ang Diyos. Alalahanin natin siya. Magbalik loob po tayo sa Kanya para ma-restore ang image na yun. Kaya nga sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, ang sabi ng Panginoon, remember thy creators in the days of the youth. Alalahanin mo ang malalang sa iyo sa araw ng iyong kalakasan, sa araw ng iyong kabataan. While the evil that will come and the years go nigh, but He said, I have no pleasure in them. Ang sabi, hindi ako naligaya sa aking kalagayan ngayon. Ngunit po, tandaan natin, dahil tayo larawan ng Diyos, kalikasan ng Diyos, ibalik ang kapurihan sa ating Panginoon. Hallelujah. Ibalik. Kaya nga sabi sa Psalm 150 verse 6, everything that hath breath, praise the Lord. Kapag mayroong nangihinga sa Panginoon, purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Na may bigay na kalakasan, na bigay na hallelujah, ng diwa at lakas sa iyo. Kapag hindi mo pinuri ang Diyos, mawalan ka ng lakas. Mawalan ka ng hinga. Dahil sinabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Kapag natutuwa ang Panginoon, hallelujah, naligayahan ang ating Panginoon, lumalakas ka dahil ang ating kalakasan sa ating Panginoon. Amen ba? Praise the Lord, hallelujah! Sa ating kalakasan. Amen. Kaya, hangad po ng ating Panginoon, praise God, ang ating kalagayan ito ay maibalik, ma-renew. Ma-renew sa ating Panginoon. At wala tayong ibang ginagawang anyo at larawan na ginajustify ng tao na kinakailangan ng Diyos may larawan na gagawa. Tayo ang larawan ng Diyos na ang larawan yung spiritual na pagkalarawan. Kaya kapag nakikita ang iyong bunga ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay larawan ng Diyos. Hindi ba? Kaya nga sinabi sa Exodo chapter 20 verse 4 and 5, ang sinabi niya, thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kang gagawa ng anong larawan. And any likeness of anything that is in heaven above, that is in the earth beneath, or in the water under the earth. Hindi inutos ng Panginoon na gagawan mo siya ng larawan. At tayo larawan ng Diyos spiritually at hindi siya materially. So, huwag tayo gagawa ng larawan ng anyo man sa taas. Ano mang anyo sa taas, ano mang mga hayop sa taas, ano mang mga anghel sa taas, ano mang mga lalang dito po sa lupa, ano mga nilalang sa ilalim ng lupa, huwag natin siya lagyan ng anumang larawan na ating pong sundin at sambahin. Dahil sabi sa verse 5, those have not bowed down
thyself to any of them. So, huwag kayong yuyukod. Thou shalt not bow down thyself to them o anong uri man ng larawan o anyo ng larawan. Huwag natin siyang yuyukuran. Kaya kung dinajustify natin na ang Diyos kinakailan ng larawan na ilagay ko siya may litrato, ang tao may litrato, ang Diyos ay hindi nag-utos na lalagyan mo siya ng larawan. Amen? Na anyo ng tao o material na bagay dahil siya ay Spirit of Diyos. Amen, puri natin ang ating Panginoon. Mayroon siya larawang spiritual na walang iba ang kabutihan niya, ang kagandaloob niya, ang pagmamahal niya, ang kagalangan bigay sa iyo, ang kainahon, ang kabutihan, ang kagandang loob. Hallelujah. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil sa niya, nor sabihin, for I, the Lord, thy God, I am a jealous God. Huwag mo siyang paglilingkuran ng mga larawan dahil siya ay Diyos na sinuso. Mapanibugbuin. Ibang kahulugan. Ang sabi niyan, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and fourth generation of them that hate me. Dadalawin ng Diyos ang lahat ng mga henerasyon hanggang sa katlong henerasyon, hanggang sa kaapat na henerasyon na mga nagagalit at napupuot sa Kanya ay dadalawin niya. Paano magdalaw ang Panginoon? Kapag dinadalaw tayo ng bagyo, yan ay paalaala ng Panginoon. Kung dinadalaw ka ng mga trahedya sa buhay, yan ang paalaala ng Panginoon na kailangan sambahin mo siya. Kailangan purihin mo siya. Huwag mo siyang lagyan ng mga laraw na siya Diyos ng Espiritu na mabuti. Kaya Diyos ang dadalaw sa bawat bansa, sa bawat pamilya, sa bawat dako na mayroong mga banga, mayroong mga lindol, mayroong mga trahedya, dumating ang kapamakan dahil ay pagdalaw ng Diyos. Dahil siya ay Diyos na mapanibugbuin. Nakaraan na, may binabalita na nasunog ang mga tahanan doon sa Bacoor ay 1,000 mga pamilya na walang bahay nasunog dahil sa away ng mag-asawa. Kapag nag-away, hindi kalooban ng Panginoon kayo mag-asawa mag-away. It is the works of the devil. Hindi yan anyo ng Panginoon na mag-away kayo. Anyo ni Satanas na mag-away kayo hanggang matuto kayo at masira kayo. Kaya ang anyo ng Diyos kinakailangan na sa ating puso, na sa ating kaisipan, na maging mabuti pa tayo, maging mapapayapa tayo, hindi magugulo, hindi palaway, hindi yan kung ano maging iniisip mo sa buhay mo. Kaya kailangan mapapayapa ka. For God is an author of peace and order. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians chapter, hallelujah, 14, na siya praise God, peace and order. So, angat po ng Panginoon, huwag natin siyang lalagyan siya ng larawan. Dahil sinabi sa John chapter 4, verse 22 to 24, but the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Ang ating Ama na sa langit ay sambahin natin siya. Halat ko sabi, sambahin natin siya. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Hindi sa material na bagay, sa Espiritu at totoo ka sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos ay Espiritu, God is Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya kapag mayroong kalarawan kayo, sinasamba mo, hindi ang kalooban ng Panginoon. Sambahin mo siya sa Espiritu, sambahin mo siya sa pagmamahal, sambahin mo sa kapayapaan, sambahin mo siya sa pagmamahal mo sa ating Panginoon, sa kabutihan mo sa Panginoon, sa gandang loob mo sa Panginoon. Ang buwan ng Espiritu ng Panginoon sa iyo. Pero kapag masama ang iyong pag-ugali, you are not worshiping God, you are worshiping the devil. Hello! Kapag nagsamba ka, kahit nandito ka, kapag nandyan ang kasamaan sa isip at puso mo, you are not worshiping God, you are not the image of God, you are the image of the devil. Kaya gusto mo ng Panginoon na mapusok ba rin yung po tayo ng kalikasan niya, na kanyang hallelujah larawan na bawang kabutihan, bawang pagmamahal, puro kapayapaan,
kahinahungan, pagpipigil, hallelujah, temperance, hallelujah, meekness, gentleness. Yan po ang bunga ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 8, verse 29 at 30. Pansinin na sabi na may Apostol Paul sa sulat niya. For whom he also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Na ating malalaman ay tinalaga po tayo niya sa anyo ng kanyang anak. Nawala yung ating Panginoong Jesus. That we might be the firstborn among many brethren. Upang tayo maging panganay sa lahat ng mga kapatid. So, ang lahat ng mga tao, matawag ko sa kapatid, pero kinakailangan maging panganay ka ng Panginoon. Kung tayo ay naging anyo niya, maging panganay ka ng ating Panginoon. Kaya ang church, maging anyo ng ating Panginoon. Ang church, maging image ng ating Panginoon. Kaya tinawag tayo ng Panginoon na Christian. Hello, everybody say, if you are Christian, you must worship God, hallelujah, all the time, in spirit and in truth, hallelujah! Kapag followers ka ni Kristo, you will be called Christian. If you are followers ni Buddha, Buddhism ka. Kung follower ka na ni Rizalian ka. Kung follower ka na anong follower ka, patawag ka nila. Kapag ka na ni Muhammad, kaya tinawag ka na Islam. Pero kapag follower ka ni Kristo, Christian ka. Kaya ang mga followers ni Kristo, lalo tayo ng ating Panginoon at wala lang ibang darating na Diyos na magliligtas sa atin. Si Jesus Christ, amen. In Titus chapter 2, verse 13, looking of the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior Jesus Christ. Wala lang ibang darating na Diyos, kundi si Jesus Christ. Amen, hallelujah, amen. So, ang sabi niya, moreover, whom He did predestinate, kaya tayo tinalaga niya, then He also called at ay tinawag niya, and whom He called at ay tinawag niya, then He also justified, and whom He justified, then He also glorified. Kung ay tinawag niya na maging aring ganap, at ay maging aring ganap, at ay magiging maluwalhati niyang katawan. Amen. Hindi ka lang maging ganap, hindi ka lang maging mabuti, kundi matanggap natin ang kanyang kaluwalhatian. Halikalagayan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Kaluwalhati ang kalagayang spiritual, hindi pagkatao. Dahil Diyos sa Espiritu, hindi po tao. Praise God. Bakit si Kristo hindi pa tao siya? Siya ay nagkatawang tao para po sa atin, para matubos po tayo sa kanyang banal na dugo. Hebrews chapter 9 verse 22. Kaya nga, at siya po ang nabiging buwaran upang iligtas na tayo sa kamatayan. In Hebrews chapter 5 verse 7, in the days of His flesh, He offered a strong crying and thirst that we may able to save us from death. Sa kanyang kaarawan ng kanyang laman, siya ay nag-offer ng matinding panalangin ang pagsusumamo para iligtas niya tayo sa kamatayan. Kaya nga, tayo laro ng Panginoon para may respond tayo, may balik tayo, hallelujah, sa kanyang kalagayan, kaanimaan, ng kalikasan. Kaya huwag natin sundin ang kalikasan ng kasamaan. Praise God. So sa 1 Corinthians chapter 15 verse 49 at 50. Ano sinabi niya? And as we have born to the image of the earthly, tayo ay isinilang, inanyuhan ng larawang yung tinatawag na terrestrial body o earthly body. Terrestrial body is an earthly body. And we shall be born the image of the heavenly body. Kailan magkaroon tayo ng image na heavenly body, it is a celestial body. Though we have a celestial body, kinakailan magkaroon tayo ng celestial body na heavenly body. Sa verse 15, sabi niya, pansin mo, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God,
neither doth corruption inherit corruption. So, ang ating laman at dugo, hindi magmamana ng langit. So, ang iyong kalagayan pagkatao, hindi magmamana ng langit. Ano bang bagay na iyong minamahal na bagay sa mundong ito, hindi magmamana ng langit. Ano bang bagay na minamahal mo sa mundong ito, hindi magmamana ng langit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag mo mahalin ang mundo. Thou shalt not love the world, neither the things that in the world. Huwag mo mamahalin ang mga bagay sa mundong ito. What is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eye, and pride of life. 1 John chapter 2 verse 16, 17. So, ngayon po, ang ating isipin na itong kalagayan natin pagkatao, hindi magmamana ng kanila langit. Kaya kailangan natin mamanahin natin ang kalikasan niya ng celestial body, celestial image. It is a heavenly body, a heavenly, to be glorified body. Inimpurin natin ang ating Panginoon. Kaya nga, hindi mo tangkilin na sundin ang laman mo. Hello? Huwag mo tangkilin na sundin ang laman mo. Kapag sundin mo ang laman mo, hindi ka mapasok sa langit. Hello? Ano sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse 23? If any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung sinusunod sa kanya, kalimutan niya ang kanyang sarili, tanggihan niya ang kanyang sarili, at sundin ang Panginoon pasanin ng cross. Walang ibang cross na mga salita ng Panginoon, ang mga aral ng Panginoon, ang mga doktrina ng Panginoon, ang mga payo ng ating Panginoon, ang kalikasan ng Panginoon ating ilagay upang hallelujah, matanggap natin, hallelujah, ang celestial body ng kapatid. Hallelujah, upang mapasok tayo sa kanayan ng Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. So, hindi natin kailangan ang image of the human body. Dahil sinabi sa Romans chapter 8 verse, mga kapatid 5, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, to be an image of God, in the likeness of God, we will not be a carnal minded. We must be a spiritually minded. Hindi tayo maging karnal na pagkatao, kundi spiritual na pagkatao na ay ating kalikasan. Dahil hindi tayo mapagmahal na kailangan kapag sundin natin ang kalikasan natin ng pagkatao, kundi kalikasan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ano kalikasan ng pagkatao? In Galatians chapter 5 verse 19, the work of the flesh is manifest: adultery, fornication, lasciviousness, hatred, wrath and strife, drunkenness, murder, rebellion. Yan po ang mga gawa ng laman. Kaya huwag natin pairalin yan. Pairalin natin ang bunga ng Espiritu: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ngayon po rin natin ang ating Panginoon. Ang pagmamahal, kabutihan, kapayapaan, kagandalo, kaamuan, pagtitipi at pagbibigil. Yan ang gusto po ng Panginoon. Nakalikasan ang ating pairalin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung tayo sa simba, kung tayo ay nakinig palagi sa salita ng Panginoon, ngunit hindi natin pinapairal ang kalikasan ng Diyos, you are conquered by the devil. Kasi gusto ni Satanas na i-conquer ang iyong kalikasan pagka Diyos magiging kalikasan niya na kasamaan. Hindi ka makapagmahal ng buwan ng hanggat kung pairalin ang kalikasan ng kasamaan. Kaya kailangan natin matanggap ang kanyang spiritual na kalikasan. Ano sinabi sa Roma, 1 Corinthians chapter 3 verse 17? Ano sabi diyan? Now the Lord is but Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Mapapalaya ka lang sa kasamaan, mapapalaya ka lang sa kasalanan, mapapalaya ka lang sa anumang ka-distraction sa buhay kung matanggap mo ang Spirit ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan mo tanggapin ang Spirit ng Panginoon, kaibigan. Hallelujah! Kapatid, kailangan mo tanggapin ito. Dahil kapag hindi mo matanggap ang Spirit ng Panginoon, manatili ka sa kasamaan, manatili sa kalagayan ng kasamaan. Kailangan mo matanggap ang Spirit ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kasi sinabi sa 18, but
We all, with an open face, beholding a glass the glory of the Lord. Matitingnan natin ang mukha niya yan sa salamin ng kanyang kalawalatian ng Panginoon. Titingnan mo kapag malalamin ka, kausapin mo ang salamin. Anong anyo ako? Anyo ng Diyos o anyo ng Satanas? Alam. Kaya nga sabi ng salamin, magsasabi sa'yo, parang pumapangit na na ito. Ibig sabihin, ang anyo hindi na anyo ako ng Panginoon Diyos. Kasi, kapag anyo ka ng Diyos, hindi ka naging masama, hindi ka maging pangit, lalo kang gumanda ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya pinalaya ka na sa kasamaan, pinalaya ka na sa kapanginan ng buhay mo. Amen? Puri natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi niya, our chains, binago ka na, into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, ang pagbabago sa ating kalagayang espiritual, ang kaligtasang anyo ng wais ng Diyos, yan sinasabi niya, from glory to glory. Kaya mayroong awit, from glory to glory is changing. So, ang pagbabago, kaibigan, ay hindi bigla. Ang pagbabago, unti-unti, kung patuloy ka, magsamba sa Panginoon. Patuloy ka sunod sa alituntunin ng Panginoon. Patuloy ka manalangin sa Panginoon. Patuloy ka magkumaba sa Panginoon. Patuloy ka gumawa ng mabuti na maging anyo ka ng Panginoon. Amen? Palamahan natin ang ating Panginoon. From glory to glory. Usod-usod. Kaya mayroong awit na, lakad-lakad wag umurong, si Kristo ang aking katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Palakpakan natin ang ating mga praise. Hallelujah! Kaya, patuloy ka lang, lalakad ka na, huwag ka nang babalik, huwag ka nang lilingon sa kasamaan mo, kundi magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Nandito ang pangalay na. Hallelujah. Butas-tak, sabi ko nga. Hallelujah. Salamat lagi. Kapag matulog ka kita mo, natutuwa ko na ikaw magpatuloy. Alam mo, kapag magsamba tayo sa Panginoon, you are renewing your spiritual life to the Lord. But if you are not worshiping God, your life will be diminished. Your life will be depleted. Will be delayed. So, ang kasamaan, kailangan i-direct mo, murahin mo na yan. Papalitan mo lang, bagong anyo ka na, amen. Bagong anyo ka na sa Panginoon, amen ba? Tanggapin mo na ang bagong anyo ka na sa Panginoon. Dahil sinabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Bago ka na nilalang. Bago ka nang nilalang, kung ikaw magpatuloy, huwag kang lumingon, huwag kang umurong, magpatuloy ka sa Panginoon, amen! From glory to glory! Kaya, kung manatili ka sa iyong kalagayan na walang pagbabago, dahil hindi ka nagpatuloy, umurong ka. Kaya nalulungkot ko sa mga hindi dumadalo sa pagsamba, hindi dumadalo ng prayer, hindi dumadalo ng Bible study, kasi umuurong, salit tumatagal, umuurong. Tumatagal, salit na gumaganda, pumapangit. Kaya kapag naging pangit ang ugali mo, nagpapatunay hindi ka nalarawan ng Diyos, larawan ka na ng Diablo. Ask yourself, tanongin mo sa sarili, anong larawan ako? Larawin ko ng Diyos o larawan ng demonyo? Tanongin mo sa sarili mo. Kaya ba po, ikaw lamang mag-evaluate sa iyong sarili. You're the one that will evaluate your life. Sisin mo yung sarili ko. Ano ka? Hello? Yan po. Kung ikaw ay naging paramura, hindi na sa Panginoon ka. Kung ikaw lagi po nagko-complain, hindi ka na sa Panginoon. Kaya may-out ka niya. God is so good to me. I cannot complain. Hallelujah! Pasalamat! At Diyos ay mabuti na ito! Puri natin Panginoon! Amen!
hindi unti-unti. Praise God. Through the Spirit of God. Kaya kailangan mo tanggapin ang Espiritu ng ating Panginoon sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Restore the Spirit ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse, hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. The outward man I perish, but the inward man renew day by day. So ang ating pong paglabas ng anyo ay nangihina, tumatanda, nagkaroon ng sipayo, ngunit ang ating panloob na pagkatao, the inward man, which is the image of God, ay mabago. Ano pagbabago? Araw-araw. Amen, hallelujah. Kaya rin lang tayo, binabago mo ako araw-araw, o kaya binibunyi mo ako araw-araw. Ano? Binabago ka ba araw-araw? Binidemonyo ka araw-araw? Binabago araw-araw. Di ba? Binabago ka ng Panginoon araw-araw. Kapag ka nagpupuri sa Panginoon sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Lord God. Yan po. Kaya gusto mo ng Panginoon ay binago ka ng Panginoon. Huwag mo nang babalikan ng iyong kalikasan ng luma mo pagkalikasan. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 3 verse 10, I have put on a new man, which is renewed in a knowledge after the image of him that created him. So kailangan ang ating bagong kalagayan pagkatao ay ma-renew. Saan paano ka ma-renew? In His knowledge. Kaya kapag kulang ka ng knowledge, kung kulang ka ng kaalaman, hindi ka ma-renew, manatili ka sa iyong kasamaan. Kailangan mo tanggapin ang knowledge ng Panginoon. Kaya kailangan mo karunungan ng Panginoon. Kaya kailangan mo kaalaman ng Panginoon para ma-renew ka sa Panginoon. Kung mayroon kang kaalaman, you need to accept it. You need to, hallelujah, exercise it. You need to practice it. Amen. Kailangan mo isagawa mo. Kaya kailangan, hallelujah, gagawin mo para ay mabago ka. Amen. Puri natin. Gagawin mo. Tanggapin mo. At tanging anyo ka ng Panginoon na tayo po ay nilang ng Panginoon. Puri natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya, we are created by God for a purpose. Nilalang ka ng Panginoon in the image of God for a purpose. Mayroon na yun ng Panginoon sa iyo. Amen? May layunin ng Panginoon sa'yo. Bakit buhay ka pa? Bakit isinilang ka? Amen ba? Yung mga ako namin, sabi ng doktor, kunin papatay na lang yan kasi mamamatay ka ng magulang. Sabi ng misis ko, nakita niya sa doktor na, tin-x-ray yan tayo. Nakita niya gumagalaw-galaw. Gumagalaw-galaw. Sabi niya ng misis ko, Dok, buhay ang ako ko. Huwag mong patayin. Sabi ng nurse daw, buhay ang ako daw. Huwag natin patayin. Kikita ng kanyang lula. Nag-verse ka nilog ka. Kaya may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Bakit ikaw buhay? We are created by God for a purpose. In Ephesians chapter 2 verse 10. We are founded by God. Hallelujah, for a purpose unto good works. Hallelujah, before ordained. Hallelujah. In the creation of the world. Kaya na-imit nilalang ng Panginoon for a purpose. Praise God. Dahil, ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, according at His divine power hath given to us all things that pertain unto life, godliness, to the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So, tinawag tayo ng Panginoon sa Kanyang makalangit na kapangyarihan upang matanggap natin ang Kanyang kalikasan ng pagka-Diyos. Pagka-Diyos, kaalaman, at kabutihan, at kaluwalhatian. Sa verse 4, whereby are given unto us exceeding great precious promises,
binigyan tayo ng malubha at higit sa lahat, at dakila sa lahat ng mahalagang pangako. That by this, sa pamagitan nito, we might be partakers of the divine nature. Sa pamagitan nito, matanggap natin ang kaniyang kalikasan. Hallelujah! Pagka-Diyos. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Upang makatakas tayo sa kabulukan ng laman. The lust. Kaya huwag natin pairalin natin ang lust. Ang lust, yung pagnanasa ng laman. Hello? Kapag nanatili tayo sa pagnanasa ng ating laman, hindi tayo matransform. Kaya ma-renew tayo. Praise God. Pansinin nyo yung ang paro-paro. Nakita nyo ba yung caterpillar ng paro-paro? Bago siya naging butterfly na nakalipad, siya ay uod dati. Uod siya, umakit doon sa sanga, at siya ay naggawa ng pupot doon sa dahon. At isang araw na ba ginawa ngayon? It takes a day. Ilang araw bago siya mabago. Kaya ang pagbabago natin, hindi naman agad na transfer na bago agad na tayo magiging glorified body. Maghihintay pa rin tayo. Hallelujah, glorified body. Kagaya ng paro-paro, hindi siya naging paro. Naghintay siya na magbagong anyo siya na makalipad. Tayo magbagong anyo upang makalipad. Hallelujah. Upang maging anyo. Upang masaluhog natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya huwag natin pairalin ang ating lamang pagkatao. Kaya na, ito ngayon ang mga ladies na mayroong prayer fasting ngayon. Hallelujah, kung sino na bumasting. Alam niyo po, kung ang ating kalikasan dati kumakain tayo everyday, 3 beses, ididisiplinahin natin, salit na 3 beses, 2 na lang. Hello? 2 na lang. Sino nag-exercise na instead na 3 days, 3 meals kumain araw-araw, 2 na lang. Kung kaya mo, 1 na lang. Hello? Kaya mo bang 1 na lang o 2? Ay, nagugutom ang aking bituka, nagugutom ang aking parasite, nagugutom ang uod. Kasi katawan natin may uod. Kaya nga, huwag natin pairalin ang ating laman. Ang lasa ng ating laman, patayin. Kaya nga bawat isa sa atin may uod yan. Na kung ito sabi niya, nagugutom na ako. Tagal-tagal ng pastor, makakala dyan, nagugutom na ako, kakain na ako. Kaya yan ang gusto ng laman natin. They are craving, nagugutom. Hindi nasisiyahan ang ating laman. Kumain ka kayo, mamaya kakain ka naman ulit. Di ba? Ang ibig sa Panginoon, kapag naroon na tayo sa kalikasan ng Panginoon, hindi ka na kumakain ng laman pagkakapon ng spiritual ng pagkatao. Hindi ka kagaling ang kalikasan ng hallelujah, praise God, na ibig sa Panginoon, na hindi kumakain ng hallelujah ng pagkatao. Mayroon na binalita na isang mga lugar na yun, ilang taon na siya, hindi siya kumakain pala. Pero buhay. Hindi kumakain. Buhay ka ba na wala kang pagkain? Kapag hindi ka kumakain, ibig sabihin, espiritu ka. Kasi hindi na kumakain. Ako, magulintoy na ako siguro. Mamatay na siguro. Kasi tayo ay lamang pagkatao. Kaya ang Diyos ay kumakain ba laman na kumain ng mga material? Hindi po. Kaya nga, i-exercise natin ang spiritual na kalagayang kalikasan ng Diyos. Hindi tayo kumakain ng palakain ng material na bagay. Sino palakain dyan palagi na gusto na gugutom? Kapag palakain ka palagi na lagi ka nagugutom, kukuntulin mo yun. Maging kalikasan ka ng Panginoon. Kaya mayroon kang pag-ayuno sa Panginoon. Amen. Buhay namin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya sinabi ng Mark chapter 9 verse 29, Matthew chapter 17 verse 21, this kind going out but by prayer and fasting. So, ang kalikasan na pagkatao ang the abyss of God, the resort of God, kaya huwag natin pairalin ng kumakain tayo ng laman. Kailangan na ng spiritual na pagkain.
Ang spiritual na pagkain, ang salita ng Panginoon. Everybody, the Word of God. Yan ang spiritual na pagkain. Yan ang ating memorize. Yan ang ating sasabihin. Yan ang ating declare. Yan ang ating declare. Hallelujah, the goodness of God. Amen. Hallelujah. Yan po ang kailangan natin po. Kaya, kung lagi ka nagugutom, isabihin mo, demonyo ka nga, bulati ka dyan, kaya ay magugutom ka, ay demonyo ka sa aking pagkatao. Di ba? O sino nagugutom na ngayon? Sabi ng demonyo, nagugutom na ako, pakainin mo ako. Di ba? Sabi ng Espiritu, mag-fasting ka para mamatay ang bulati ka dyan. Hindi ba siya mabili? Kaya nga, ating kalikasan, ano ka? Uri kalikasan na gusto mo. Anong uri kalikasan gusto mo? You need to mortify. Kaya nga sinabi sa Colossians 3 verse 5, mortify the deeds of the body. So, gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sa langit, in Revelation chapter 19 verse 6, and I heard up its where the voice of a great multitude, and the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, and saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent. Hallelujah! Ang makalangit at kalagay-kalikasan. Hallelujah! Great multitude. Ang busis nila, kagaya ng lagaslas. Hallelujah! Nalagaslas ng alon tubig. Hallelujah! Alon ng tubig. Lagaslas ng tubig. Na nagsasabi at mayroong kulong. Hallelujah! Hallelujah! At ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Amen. Kaya, maging kalikasan tayo na magpupuri sa Panginoon. Kapag iyong kalikasan na ayaw mo ang pupuri sa Panginoon, ikaw ay kinukontrol sa Tanas. Kapag nalilito ka na hindi ka nagpupuri sa Panginoon, you will not be filled by the Holy Ghost. Hello? May sinabi sa Psalms 81 verse 10, ang sabi dyan, open thy mouth and I will fill it. Buksan mo yung bibig at painumin ka ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan purihin mo ang Panginoon with a thunder voice of Hallelujah! Amen! Yan ang gusto ko ng Panginoon. Hallelujah! Kaya pangulit talata, sabi niya, and then, shall see His face. Makikita mo ang kanyang larawan. And His name shall be in their forehead. Ang kanyang pangalan ay nasa kanilang noo. Ang iyong noo ba may pangalan ng Diyos? O ang noo mo nag-iisip ngayon, nagugutom ka na. Nagugutom na ako, hindi pangalan ng Diyos, kailangan ko pagkain. Hello? Ano ngayon yan noo mo? Kaya, praise God. Ano sabi ng verse 5? And there shall be no night there. Wala nang night, wala nang kadiliman. Neither light of the sun. Hindi na kailangan ng liwanag. May liwanag ng tanglaw ng araw. For the Lord God giveth the light, and they shall reign forever and ever. Maghahari sa Kanya ng walang hanggan. Kaya kailangan natin, hallelujah, hallelujah, makita ang Panginoon. Kaya kailangan natin, hallelujah, ang larawan ng Panginoon at nailagay sa ating noo ang pangalan niya. Anong pangalan ng Diyos? Everybody shout, Jesus, Jesus, Jesus. Lumayas kang kagutuman sa laman. Lumayas kang Espiritu ng Konyang ugan. Lumayas ang kasamaan. Maghahari ang kabutihan. Maghahari ang kamanalan. Maghahari, hallelujah, ang ating masayang. Ang nakakalod ng ating Panginoon. Niligo po kayo na tayo lahat. Hallelujah. Puri natin Panginoon. Amen. Amen po. Hallelujah. Darating ang Panginoon. Wala tayong ibang hinahakay. Darating ang ating Panginoong Isus. Hallelujah. Kinakailangan ang hallelujah kalikasan, ang larawan ng Diyos ay makikita sa ating anyo. Anong uri larawan ka? Hallelujah! Na ang larawan ng Diablo o ang larawan ng Diyos.
Kinakailangan mag-aari ang Diyos sa iyong puso't kaisipan, sa iyong kalagayan. Hallelujah. Hindi ang laman, kung spiritual. Amen and amen. Hindi ang makalaman. Dahil ang laman ng dugo, hindi makapapasok sa kanya ng langit. Kailangan mo, hallelujah, hallelujah, a transformation. Kailangan mo renewal. Kailangan mo Spirit ng Panginoon. Hallelujah. Tayo ay lalapit ngayon sa Panginoon. Lumutoy sa Panginoon. Bago paraan ngayon, kaya lumutoy sa Panginoon. At try namin sa Panginoon, Lord, fill me by the Holy Spirit to worship you, Lord, that we might be the image and the likeness of God. Kailangan mo matanggap, kaibigan, ang Holy Ghost. Where the Spirit of the Lord there is liberty. Kailangan ng Holy Ghost. Hallelujah, mabigay sa iyo ng kasiyahan. Hindi ang laman, hindi ang pagkain ng laman. Hallelujah, kundi ang pagkain ng spiritual sa Panginoon. Sige, purihin natin ang Panginoon. Lumapit niyo sa Panginoon, lumutoy sa Panginoon. In a minute and a seconds, you will fill with the Holy Ghost. Open your mouth and worship the Lord. Lord, fill me with the Holy Spirit. Hallelujah. Fill me with the Holy Spirit, Lord. Fill me with the Holy Spirit, Lord. Fill me with the Holy Spirit, Lord. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit, that you will be the image of God, the likeness of God. Ayasakia, ayasakala, ayasakia, ayasanda. Alabala, ayasakia, ayasanda. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Almighty God, we must be the image of the likeness of God. Lord, sa may mga demonyo kalikasan, ang demonyo na kalikasan, lumayas ka sa kaisipan pagkatao na bawat isa. Let, hallelujah, the Spirit of God move upon your life, fill upon your life. Receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Hallelujah. I declare the power of God. I declare, hallelujah, the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Open your mouth and you say, Lord, hallelujah, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Sige, hallelujah. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon.